So ngayong Sabado napadpad kami ng Maynila kasi nga pumunta kami ng SM City Manila dahil nagpa-repair kami ng phone. Tapos paglabas namin dito sa may KKK, meron silang display. Yung Christmas pasyalan ba, dito ito sa may tabi ng City Hall sa may SM City Manila. So since sa SM City kami nagparking, hindi na ako lumabas dahil pupunta pa kami ng Quiapo. So sumakay na lang kami ng jeep papuntang Quiapo dahil nakakatamad palabas-labas dahil medyo traffic. So galing na kami nito ng Quiapo, bumili kami doon ng turon, 25 pesos lang yan. Ang sarap. So bago kami pumasok ng SM para umuwi, tumambay muna kami dito sa may KKK ba to? Dito sa may tapat lang to ng SM, nakalimutan kong tawag nito. Tapat din to ng City Hall, tsaka Universidad de Manila. Ayan, familiar na kayo siguro sa monumento na yon. So, meron silang malaking Christmas tree. Actually, tumira ko ng Quiapo ng matagal, mga 2 to 3 years, pero hindi ako nakakapunta sa lugar na to. Yung decoration is brought to you by Manila City Hall daw. Charot. Parang ito yung ginawa nilang park, pero parang gusto mo, ayaw mo, hindi mo marating yung Luneta, dito ka na lang pumunta. Meron din silang bago yung dancing fountain ba to sa ano, kaya pala may harang siya kanina kasi meron sumasayo ng mga ilaw-ilaw dyan. So kung taga Manila ka, taga UST, malapit sa Espanya, perfect to puntahan dahil para ka ding malapit sa Luneta. Kung kumbaga sawa ka na dito, pwede ka lumipat sa Luneta. Maraming ding mga fountain, dancing lights sa Luneta. Ang maganda lang kasi dito is after mo mag-mall, kasi tapat siya mismo ng SM City Manila. Hindi ko lang na-videohan yung SM City Manila kasi nga naubos yung battery ng phone ko. Wala naman akong Insta360 or any Action Pro, baka naman. Charot. Tapos ang karamihan dito mga bata, family, magjojowa, tapos yung mga napapadpad lang na dumadaan. Tapos bukod dito sa may pasyalan or pwede mong tambayan, meron din silang mga tinitindang food dito, yung mga kain-kainan. Can be considered as Instagrammable. Siguro depende na lang sa pagkuha ng picture mo kung magaling ka kumuha ng picture o kasi hindi eh. Tapos pasyalan ba? Ayan. So natuwa naman ako kahit pagod ako pumunta ng Quiapo. Napunta ako dito sa lugar na to. Alam mo, hindi ako masyado nakakapasyal. Yun din kasi minsan disadvantage ng may kotse ka kasi hindi ka nakakapaglakad-lakad. Sasakay ka lang, diretso na. Ito kasi hindi kami nagkotse. Iniwan namin yung kotse sa parking mall. Tapos pumunta kami ng Quiapo. Nadaanan namin to. So imagine kung nagkotse kami papuntang Quiapo, hindi kami makakadaan dito kasi nga, puro ka sakay-sakay lang. Tapos malalaki din yung mga parol nila, nakakatuwa. Tapos yung park nila, ang daming Christmas lights, ang daming taong kumakain dahil nga may food park dito. So ito ata yung mga chicharon. So since hindi naman ako kumakain ng pork, hindi naman ako kumain dyan. Para siyang lugaw. Palabok ito, tsaka yung pansit malabon. So ang dami kumakain, nakakatuwa kasi galing sa school ng Universidad de Manila, tapos galing sa SM City Manila, dadaan dito, makapasyal ka na. Tapos ito naman is yung burger stick. So nakita ko nakapila dyan mga foreigner kasi alam mo naman mahilig sila sa mga ganyan. Tapos meron din silang konting tiyanggihan, mga bazar-bazar, yung mga gusto bumili ng mga damit, pamasko, pangregalo, pwede rin. Tapos alam ko open sila up to 11 or 12 midnight ata. I'm not quite sure. Tapos maganda yung mga parol. Although na hindi naman masyadong magarbo or madisenyo yung mga parol, pero pag nakita mo siya sa personal, ang ganda niya tingnan. Tapos all-time favorite, halo-halo. So bumili kami ng halo-halo, yung 70 pesos yung kinuha namin. Dahil nga busog ako dun sa turon na kinain ko, sabi ko, 70 pesos na lang yung kunin natin, hati na lang. Tapos ayun na nga, pinrepair na ni kuya yung halo-halo namin. Nilagyan niya na ng parang beans ba yun, tapos saging, tapos ubi halaya. Kay ano to kay Aling Consuelo, special halo-halo. Pag napadpad po kayo ng Manila, pwede kayo pumunta dito kay Aling Consuelo, special halo-halo. Meron siyang ice cream, tapos gusto ko dyan yung leche flan. Napakalaki ng leche flan nila. So, paborito ko kasi yung leche flan, salamat kay kuya. Tapos ubi halaya, madami. So, hindi ko ina-expect na ganyan pala kalaki yung 70 pesos. Sa lahat ng inikutan naming food cart, ito lang talaga yung binilhan namin dahil paborito ko talaga yung halo-halo ever since. So nakita ko din yung leche flan na napakalaki. So dito na kami tumambay sa may tapat ng mga food cart nila.
at kumain din tapos umuwi na. Buti na lang napadpad dito sa Maynila tapos hindi ko na na-video yung SM City Manila dahil nga nalobat na ako. Pero kapag ayaw na naman na dito tapos nagsawa na kayo, malapit naman ito sa Luneta Park so pwede ning puntahan. So yung fountain na yan, meron lang siyang time kung kailan nila papaandarin. I think nagpapahinga lang yan every 20 minutes. Tapos may kasama din siyang music kaso medyo hindi ko na lang sinama kasi nga baka ma-copyright. So, hindi ko na sinama yung music niya. Maganda din yung park, maraming tao. I think safe naman kasi merong mga nagrurundang pulis. So, safe naman siya. Pwede ka tumambay-tambay. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan o anong oras. Basta, aabot to ng gabi. Mga 12 siguro.